Hello po, greetings mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong pinag-usapan o napag-usapan na ay huwag po niyong maituring sa legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong legal or compelling issues, may pinaka-the best na ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Alright? Maraming salamat. O bago tayo magpatuloy, ay pwede po ba kung makisuyo po sa inyo, no? Kung hindi pa kayo pag-subscribe, could you please and you find our videos, ating pong discussion interesting and informative, pwede po bang pakiclick po yung subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun mapalawig pa natin ang ating adikain na mapamahagi po natin, no, ang legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan, no, saan man sila o kayo naroroon. Kasi napag-usapan natin sa ating mga videos, maaring sa ngayon, maaring walang relevance, pero pagdating ng araw, no, malay natin, baka ang inyong kamag-anak, kaibigan, kakilala, o mga acquaintances ninyo, no, ay mayroong relevance itong napag-usapan natin at makapag-relate sila, and they will be properly guided, tsaka mag-benefits po sila sa anumang impormasyon na ating tinatalakay o natalakay na, no, sa ating mga videos. So please do me a favor na sana ay matulungan nyo ako, no, at ma-hit po natin yung ating target na maka 1 million na subscribers po tayo bago mo lang po matapos ang taong ito. Okay? Maraming salamat. Alright? So, another, makisuyo rin po sa inyo. Kung interesado po kayo, no, you can screenshot this ating pong ating promo books na ito, no, na sinulat po na inyong lingkod. We have 5 books, no. Ito yung palagi nating pinopost, particularly itong legal handbook, no, a daily companion for all. So that means kahit na hindi kayo lawyer, if you have this book, no, sa inyong bahay at sa inyong workplaces, at that would be very helpful, no. Kasi po nandito po yung mga extract ng mga batas, no, na may kinalaman sa ating buhay, no, pang araw-araw buhay natin, from the time na tayo na-conceive, no, hanggang sa tayo nagkaroon ng pamilya, nagkaroon tayo ng mga properties, trabaho, at may issue tayo dito sa ating halimbawa sa mama na, paghiwalayan, sa ating mga marriage, and all these things ay basically po, no, ay nandyan po ang extract, no, sa legal handbook po natin. Alright? And of course, kung meron din kayong kopya ng labor laws, no, particularly, no, yung ating mga HR, no, human resources practitioners, no, ay malaking bagay po ang labor laws na ito sa pang-araw-araw ninyong gawain, no, diyan sa inyong Department of Human Resources ninyo, no. Malaking bagay po ito to guide you all the way, no, in the exercise of your duties and functions. Of course, we have also here yung handbook on our Bill of Rights, no, na kung saan ay pag ang gobyerno kasi o ang estado, pag nag-exercise po yan na tinatawag nating inherent powers of this state, no? Ano ba ito? Ito yung the power of eminent domain, na kung saan private property could be taken for public use and purpose, no? Na kahit ayaw po natin, okay? Of course, ganun din so the power of taxation. Pag nag-exercise po ang estado ng kanyang ganitong power, more or less apektado po tayo, no, ang ating mga properties po natin. And of course, pag nag-enforce po ang ating estado ng kanilang police power, no, in the enforcement of our criminal law justice system po natin, ay maaaring pong ang issue ng ating karapatan, no, ay magkakaroon ng apekto ito, no, wherein an arrest, a person could be arrested and or magkaroon po ng warrant of arrest, or kung hindi man maaresto ang isang tao ng walang warrant of arrest, at magkaroon din ng search and seizure sa ating mga private properties. Then meron din po tayong situation na kung saan ang isang tao ay naaresto, no, ng law enforcement agencies in flagrante delicto, na kung saan ay dapat alam po ninyo ang inyong karapatan, no, when you are under custodial investigation. And of course, because of our new modern
na technology na po natin ngayon, no, na kung saan ay ginagamit po sa krimen ang ating mga gadget, electronic gadgets, computer po natin, mobile phones, no, mga tablets po natin, no, ay pag ito ay nagamit po sa krimen, abay ito mituturing na isang cybercrime, and ang ating po mga electronic gadgets could be subject to confiscation or subject to forensic examination. Kaya kailangan natin na tinatawag nating cyber warrant. Okay? So yan po ang no, ang ating kung meron kayong copy sa mga librong ito, it will be very handy, no, reference sa inyong bahay, sa inyong workplaces. Of course, yung ating pong corporate law, no, this annotated sa mga practitioners po ng corporation law, sa mga estudyante dyan, sa mga panyeros, mga practitioners po natin, no? This book could be a handy reference for you. And of course, sa mga kapwa nating lawyers, no? Panyero e panyeras, kung wala pa kayong copy ng CIPRA, no? The Code of Professional Responsibility and Accountability, you can have these books, no? Sa Central Books. They have branches in Metro Manila, ganun din sa Cebu and Davao. You can also order online. Okay? Maraming salamat. Thank you, no, sa inyong oras, no, at pagtiyaga na nakikinig po sa ating promo. Okay, maraming salamat. Okay, back to our main topic po natin dito ngayon, no. Kasi may nagtanong sa atin, I think ang pangalan niya is si Noijin Movers, no. Yun po ang kanyang username. Sabi po niya, paano po kung hindi napatituluhan ang lupa? And they had been there for the last, since time immemorial, na nandun sila mula nang sila ay pinanganak pa. Sila ba maituturing din na may-ari ng lupa? Okay? Now, una, ganito, depende po sa lupa. Kung ang lupang tinitirhan nila ay classified as A and D, or alienable and disposable land. Okay? And they have been there, no? For more than 30 years na sila, no? And they have been there in the concept of an owner, and they have been there for in open, adverse, no, continuous and peaceful possession of the property. Then sila po may tuturing at may tuturing nila sa sarili nila, sila yung nagmamay-ari dyan sa lupang yan. Kaya lang, ang problema lang ay kung wala nga silang hawak na papel, wala silang titulo, at yung iba dyan ay walang tax declaration certificate. Kaya pag sa ganitong situation, kahit na sila yung pagmamay-ari nito because of the principle ng tinatawag nating extraordinary acquisitive prescription, na kung saan, no, ang lupa na pagmamay-ari halimbawa ng estado, no, na classified naman as A and D, okay, at sila ay nakatira doon, no, for the last 30 years, in the concept of an owner, no, bilang pagmamay-ari, no, ay sila ay may tuturing na pagmay-ari nga nito, at maaari silang mag-apply ng pagpatitulo ng lupa. So yes, they could be considered as the owner, ang tawag niyan de facto owner, pero dahil wala silang kasulatan, wala man lang silang titulo, okay, wala silang tax declaration certificate, ito po susceptible sila sa land grabbing, no. Kaya kinakailangan talaga na kung kayo man itong nasa situation na ganito, abay wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, ay mag-apply po kayo ng una, first step, no, ay pumunta kasi yung barangay, kumuha kayo ng certificate of residence, no, na doon kayo nakatira, certificate of occupancy doon sa nasabing property, and then i-apply po ninyo ng tax declaration certificate ang nasabing lupa. And then after that, you could have the land survey na magkaroon kayo ng subdivision and lot plan with approved technical descriptions, no, and then nanggaling sa Land Management Bureau ng DENR. After this, basically meron na kayo, these are the basic requirements para mag-apply po kayo ng patitulo. Now, hindi sinabi sa sulat mo kung ito ba ay isang residential area o iso pang agricultural land. But nonetheless, kung ito nga ay isang residential land, well, covered na po ngayon, pwede na po mag-apply ng residential pre-patent, no, sa ilalim po ng ating batas. So you could apply, no, patitulahan po ninyo ang lupang yan na kung saan sabi ninyo ay dyan na kayo
pinanganak, matagal na kayo nandun, no? I assume na sinasabi mo matagal na, you've been there for more than 30 years na kayo nakatira dyan. So by under the principle ng ating doktrina, ng ating extraordinary acquisitive prescription, and even assuming na yung lupa is classified as A and D, no? Alienable and disposable land, pwede po kayong mag-apply ng pagpatitulo dito. Okay? So, upang sa ganun maiwasan po natin yung tinatawag nating land grabbing, kasi kadalasan po no ang mga nabibiktima po ng land grabbing, no, ay ito po yung mga walang pong titulo. So, more so, yung ibang may walang titulo pero mayroon silang tax declaration certificate, sila din po ay nabibiktima ng land grabbing. Lalo na kung wala kayong kahawak-hawak, kahit man lang tax declaration certificate. Okay? Tandaan po natin, no? Mas mabuti na yung kung wala kayong titulo, mas mabuti nang may hawak kayo na legal na dokumento na kung saan may pinanghuhugutan ng inyong legal rights, no, doon sa nasabing lupaan. Kung wala pang titulo, kung mayroon po kayong tinatawag nating tax declaration certificate, no, which is, sabi nga natin, a prima facie proof of ownership lamang yan. Bakit prima facie? Siyempre po hindi po absolute yan. Maging absolute lang yan na proof of ownership kung kayo ay may titulo ng lupa. But pag meron kayong tax declaration certificate, at lagi natin sinasabi, kumbaga isang hakbang na lang ay magkaroon na kayo ng titulo. Of course, this requires patience at tiyaga po, no? Yung iba kaya ayaw magpursige dahil nga mahirap maglakad sa proseso nito, marami kinakailangan, no? Ganun po talaga, no? Kung hindi po tayo magsakripisyo at pangalagaan po ang ating karapatan, ay baka po ito'y mawala po sa atin, no? So, habang wala pang adverse claimant dyan, mag-apply na kayo ng pagpatitulo nito. Okay? Lamang na kayo pag may alam sa batas. Maraming salamat and see you again in the next video po natin. God bless.